Term 1, MAPE 9, Week 2, Music and Arts. Emerging Styles in Visual Arts and Multimedia Form, Western Communities. Before we start, isipin muna natin paano ba nagbabago ang paraan ng pagkukwento gamit ang videos, films, and digital media. Today, pag-uusapan natin kung paano nag-evolve ang visual storytelling from traditional cinema to the digital canvas. Noon, ang pelikula ang pinakapangunahing paraan para makapanood tayo ng stories using moving image. Ngayon, mas malawak na. May YouTube videos, TikTok clips, Reels, mobile apps, digital art, and interactive media. Ibig sabihin, hindi lang technology ang nagbabago. Nagbabago rin ang paraan ng pag-create, pag-share, at pag-intindi natin sa stories. Dati, kailangan mong pumunta sa sinehan para manood. Ngayon, isang phone lang. May access ka na sa iba't ibang stories. Para mas malinaw, tignan natin ang difference ng panonood noon at ngayon. Sa slide na ito, makikita natin ang pinaka-obvious na pagbabago. From cinema viewing to mobile viewing. Kung titignan natin ang slide, malinaw ang contrast. Noon, pupunta ka sa sinehan. Ngayon, isang click lang sa cellphone. Pero ang mas importanteng point dito ay hindi lang convenience. Ang nagbago ay ang relationship natin sa media. Noon, mostly viewers lang tayo. Ngayon, viewers na tayo, pwede pa tayong mag-comment, pwede pa nating i-share. And sometimes, creator na rin tayo. Halimbawa, kapag may napanood kang movie scene sa TikTok, pwede mo tong i-share, i-react, or gawing meme. Ibig sabihin, mas active na ang audience ngayon sa pagpapalaganap ng art. Ngayon, hindi lang platform ang nagbago, pati role natin bilang audience nagbago rin. Dito naman sa Matrix, mas organized nating makikita ang shift from traditional cinema era to new media era. Sa traditional cinema, limited ang access, cinema only, at may schedule. Sa new media, on-demand na, pwede kang manood anytime. Sa format, dati feature-length films ang dominant. Ngayon, may short clips, interactive digital art, and social media content. Pinakamahalaga dito ang audience role. Noon, passive viewer ka lang. Ngayon, active participant ka na. For example, kapag may bagong movie trailer, ang audience agad ang gumagawa ng reaction videos, reviews, edits, and theories. Kaya mas mabilis kumalat ang cultural meaning ng isang story. Pero bago natin pag-usapan ang digital media, balikan muna natin ang basic elements ng traditional storytelling. Ang traditional visual storytelling ay may importanteng elements na nakakatulong para maging effective ang isang story. Traditional visual story has 6 major pillars: camera, acting, sound, editing, lighting, and narrative. Ang camera ang kumukuha ng visual frame. Acting ang nagbibigay emosyon. Sound ang nagpapalalim ng atmosphere. Editing ang nag-aayos ng pacing. Lighting ang nagsiset ng mood. Narrative naman ang pinaka-core ng story engine. Halimbawa, sa horror movie, kahit simple lang ang scene, kapag madilim ang lighting, mabagal ang editing, at may creepy sound, nakakaramdam agad tayo ng takot. Ibig sabihin, hindi lang story ang mahalaga. Mahalaga rin kung paano ito ipinapakita. Ngayon, dahil maraming lumang pelikula ang mahalaga, papasok naman ang digital restoration. Ang digital restoration ay parang pag-aayos ng lumang pelikula para mas malinaw itong mapanood ng bagong generation. Ang digital restoration ay process sa pagpapaganda, pagpapalinaw ng lumang pelikula. Sa slide, makikita ang steps. Pinapalinaw ang imahe, inaayos ang color, binabawasan ng noise, at pinapaganda ang sound quality. Real life example. Kapag may old movie na malabo, may gasgas, o mahina ang audio, pwede itong i-restore digitally. Hindi ito binabago ang original story. Mas pinapalinaw lang nito ang experience. Restoration is not just technical work, cultural preservation din ito. Kasi tinutulungan nitong manatiling buhay ang importanteng pelikula sa kasaysayan. Pero bakit nga ba mahalaga ang restoration? Especially sa Filipino culture. Hindi lang ito tungkol sa pagpapaganda ng video quality. May cultural value din ito. Kapag ang old Filipino movie ay may restored version, mas malinaw natin itong napapanood, pero nananatili pa rin ang original story and cultural value. Mahalaga ito
Kasi ang pelikula ay hindi lamang entertainment. Record din ito ng language, fashion, values, music, and social issues ng isang panahon. Halimbawa, kapag nanonood tayo ng lumang pelikula, makikita natin kung paano magsalita, manamit, at mamuhay ang mga tao noon. Through restoration, mas naiintindihan natin ang past while making it accessible sa present generation. After traditional cinema and restoration, punta naman tayo sa modern world ng visual storytelling. Sa new media ecosystem, mas marami ng tools and platforms para gumawa at mag-share ng visual stories. The new media ecosystem includes digital art, social media, and mobile application. Digital art can include computer-generated art, virtual reality, and web-based projects. Social media includes Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Mobile application includes editing apps, streaming apps, and design apps. Sa real life, isang student ngayon pwede nang gumawa ng short film gamit ang cellphone, i-edit sa CapCut, gumawa ng poster sa Canva, at i-upload sa YouTube. Dati, kailangan ng malaking production team. Ngayon, mas democratic na ang creation. Meaning, mas maraming ordinaryong tao ang may chance gumawa at magbahagi ng visual stories. Dahil mas marami na ang platforms, nagbago rin ang paraan ng promotion ng films and visual content. Ngayon, hindi na sapat na gumawa lang ng pelikula. Kailangan din itong i-promote in different ways. Sa modern film industry, kahit hindi sapat na gumawa lang ng pelikula, kailangan din magkaroon ng promotion cycle. Kasama rito ang teasers and trailers, behind-the-scene content, influencer collaboration, interviews, live stream, and cross-promotion, and even audience feedback. Halimbawa, bago lumabas ang isang movie, may trailer muna yan. Tapos may cast interviews, TikTok trends, and fan reaction. Tawag dito ay flywheel kasi paikot-ikot ang promotion. Habang mas maraming content, mas maraming audience engagement. Habang mas maraming engagement, mas lumalakas ang attention sa pelikula. Kaya, ang marketing ngayon ay part na rin ng storytelling. At dahil active na ang audience, sila mismo ang nagiging parte ng storytelling process. Ngayon, ang audience ay hindi nanonood. Sila rin ay may part ng promotion at cultural interpretation ng artwork. Sa slide, may example tulad ng memes, clips, fan edits, reaction videos, and TikTok trends. Halimbawa, kapag may iconic line sa isang pelikula, pwedeng gawing meme. Kapag may emotional scene, pwedeng gumawa ang fans ng edit with music. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng bagong meaning ang original artwork. Pero kailangan din natin maging responsible. Hindi lahat ng clips ay dapat i-post without context. Kasi pwedeng ma-misinterpret ang message ng pelikula. Para tapusin, pag-isipan natin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng pagbabagong ito. Before we end, let us connect these ideas to our real-life experience as students and media users. To end, let us reflect on 3 questions. Una, mas meaningful ba manood sa sinehan kaysa phone? Para sa iba, oo. Kasi mas immersive ang big screen and sound. Pero sa phone, mas accessible. Pangalawa, bakit mahalaga ang film restoration sa Filipino culture? Dahil pinapanatili nito ang ating history, identity, and artistic memory. Pangatlo, paano nakakatulong ang social media sa pagpapasikat ng pelikula? Nakakatulong ito through sharing, reaction, trends, and discussions. Ang key lesson, visual storytelling keeps evolving, but its purpose remains the same, to communicate stories, emotions, and culture. Overall, kahit nagbabago ang platform, from cinema to phone screen, ang goal ng visual storytelling ay pareho pa rin, to tell stories, express emotion, and preserve culture.